Hi everyone! Welcome to the Empath Art. Guys, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Ano kayang love connections ito? Love stories, relationship. Okay, Spirit guys, send me more messages. Ayan, ang dami na. Tingnan natin. Judgment. Four of Pentacles. Sorry, tama. Four of Pentacles. Ace of Wands. Ten of Pentacles. Two of Cups. Ace of Pentacles, Two of Pentacles, Ten of Wands, Two of Swords, Six of Wands, Eight of Pentacles, Four of Wands, and Seven of Wands. Okay, it seems like sa inyong dalawa ng person mo, nandito kasi si Ten of Wands at saka si Four of Pentacles. Meron ditong, sabihin natin, masyadong mahigpit yung person mo sa'yo. Maybe, pagdating sa pera, especially kung ano kayo, yung mag-partner kayo or kayo ay mag-asawa. Tapos yung person mo, masyadong mahigpit sa pera, walang tiwala, or nakakasakal na pagsasama. Marami kasing ganun eh. So, sobrang nakakasakal na, minsan kasi sa sobrang pagmamahal, di ba, nasasakal ka na. Kahit mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, pero parang wala ka ng kalayaan kasi yung iba overprotective na wala sa ayos, 'di ba? Wala sa lugar. So, para sa iyo, sobra ka nang nasasakal sa relasyon ninyo and maaring nagkahiwalay kayo. Meron din dito yung person mo, Two of Pentacles, hindi niya siguro mabalanse yung oras niya between sa'yo at saka dun sa trabaho niya. Which is sa sobrang kabisihan niya, parang ang dami niyang mga ganap, ang dami niyang mga inaasikaso, dun siya mas naglalaan ng panahon sa trabaho, career man niya, negosyo or whatever, para lang talagang nakafocus siya dun sa pag-iipon ng husto, na sinasabi niya para sa inyo rin namang dalawa at magiging pamilya ninyo. Nakakalimutan na niya na magbigay ng sapat na panahon para sa'yo. Nararamdaman mo minsan parang mabigat sa kalooban kasi syempre nagpatong-patong na yung pagtatampo mo sa taong yun. Dahil nga wala namang enough time para sa'yo. Nagkahiwalay kayo ng taong to, pero nagkahiwalay kayo, naging mag-ex na lang. Ang ginawa mo na lang sa sarili mo, ikaw rin. No, masakit kasi mahal mo yung taong yun pero parang nababaliwala ka na, natitaken for granted ka na, kaya ikaw, nagkahiwalay kayo, nag-focus ka na lang sa sarili mo, nag-focus ka dun, ikaw naman yung nag-focus dun sa, ginawa mo na lang priority, yung work mo or yung business mo or ikaw sa sarili mo pamamaraan kung saan mas mabibigyan mo ng atensyon na mas maging busy ka para hindi na siya masyadong maisip pa. Kung nag-aaral ka, dun ka na nag-focus, may trabaho ka man or negosyo o kung ano man yung mga ginagawa mo. For example, you involve in sports or in music or in arts or whatever, dun ka nag-focus
para mabaling yung attention mo at panahon at oras mo dun sa ginagawa mo at hindi mo siya masyadong maisip. Kasi mahal mo pa rin naman yung tao, kaso lang na you feel being left behind dahil nga wala siyang oras sa'yo. Meron ditong judgment. Ibig sabihin, yung person mo, medyo natauhan yan. Yung naramdaman niya na wala ka na sa tabi niya, parang na-realize niya, para saan pa lahat ng paghihirap ko kung wala naman yung taong mahal ko? Para saan pa yung lahat-lahat ng ito kung hindi ko naman kasama yung taong pinaglalaanan ko nito? Doon niya na-realize ngayon na dapat balansehin niya yung oras niya between dun sa kanyang work at sa'yo. Nandito si Ace of Wands. Magpaparamdam ngayon yung ex mo, yung person mo. Sa kanyang pagpaparamdam, Seven of Wands. Parang ipupush niya ng husto na makakonect ulit sa'yo. Parang gusto niyang iparating sa'yo na ikaw pa rin naman talaga nais niya. Nagkamali lang siya na yung tamang oras na dapat inilaan sa'yo, hindi niya nagawa dati. Kaya ngayon, ipupush niya muli ang inyong connection. Nandito si Two of Swords. Na nagparamdam yung person mo sa'yo, nag-iisip-isip ka muna. Nahihirapan ka kasi paano kung ganun pa rin naman? Paano kung magkabalikan kayo pero maulit na naman na hindi naman ikaw yung gagawin niyang priority? So, nagdadalawang isip ka na balikan siya. Pero dahil porsigido nga itong taong ito na makabawi na sa'yo, kasi na-realize niya na para saan pa yung pagsusumikap niya kung wala naman yung taong pinaglalaanan niya ng kanyang magiging tagumpay. Nandito si Two of Cups. Nandito si Four of Wands. Four of Wands, 11-11 cards. Angel card means that your wish is coming through. Wish granted. Reunion, joyful reunion and reconciliation because maaring mapatunayan ng person mo at maramdaman mo sa puso't isipan mo na oo nga, nais na niya magbago. Kaya mangyayari, magiging kayo ulit. Dahil mahal nyo naman talaga ang isa't isa. Tapos, hahantong kayo sa isang celebration of love which is marriage. Bubuo kayo ng pamilya at dahil pareho kayong masipag, magkakaroon kayo ng isang maunlad na pagsasama. So this 10 of Pentacles ito is abundance of love and abundance of wealth. Kaya sa bandang huli, na-realize ng person mo na mahalaga ka sa buhay niya, na dapat alam niya ang balanse ng kanyang trabaho at ang oras para sa iyo. Tinanggap mo muli siya. Una, nahirapan ka pa mag-decide. Pero tinanggap mo, karoon ng reunion, at nagkaroon ng maunlad na pamilya. Maganda na rin kasi nang nagpaparamdam siya sa'yo, at least hindi mo siya binablock, hindi mo siya ini-ignore. Parang binibigyan mo rin ng chance na makapag-usap kayo at ma-reconnect kayong dalawa. So, ganun talaga. Minsan, may mga pagsubok lang sa pagsasama. Ang mahalaga niyan, ma-realize ninyo yung mga pagkukulang ninyo. Kung hindi man makabawi, kasi syempre, yung mga nakaraan na yon na pagkukulang, ay gumawa kayo ng panibagong memories at kung ano man yung lessons ninyo, lessons in your relationship, i-apply nyo na. Pay attention to signs.
the synchronicities you have been noticing are not coincidence. Kasi kapag may mga signs yung synchronicities, ibig sabihin niya parang may sign na parang sunod-sunod na it will lead into something na yun nga yung sign na hinihiling mo. Hindi yun coincidence. You are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. Marirealize ng person mo that you are enough sa buhay niya. Kaya nga na nagkahiwalay kayo, naging kulang. 'Di ba? Pero nang muli kayong magkabalikan, you are enough sa buhay niya. You are enough sa pagmamahal niya. Di naman siya naghanap ng iba eh. Ang naging third party dito, yung trabaho niya, yung oras niya na hindi niya inilaan sa'yo. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.